Hiling ng mga magsasaka ang maayos na kalsada sa Paradise Barangay Kapatagan, Diego City upang mapadali ang pagbiyahe ng inaning gulay. Ngunit malabo pa itong mangyari dahil ang kanilang taniman ay sa paanan ng Mount Apo na isang protected zone. Yung area na yan ay danger zone or protected area zone. Kung titingnan mo, yung plano ng DNR, hindi talaga pwede lagyan ng kalsada. Tugon ng Department of Agriculture ang pagtayo ng tramline na mula Paradise hanggang Mainit Kapatagan ay kauna-unahan sa Mindanao ayon kay City Agriculturist Jerome Escobarte sa Diego City. Ito ang location ng first in Mindanao by cable agricultural tramline na pinatayo dito. Ngayon naman sinimulan na ang seminar at orientation sa mga operator upang sa darating na pag-aani buwan ng Mayo ay pwede na itong magamit. Isa si Mang Berhilio Abalo sa mga magsasaka na lubos na natutuwa sa kabutihang naidulot ng tramline dito sa Kapatagan. Unang-una po, ito po ay makadadagdag ng trabaho sa kanila, dagdag kita. At saka kami na magsasaka dito medyo malaking tulong ito sa amin pagkat ang ginagawa namin pag-travel ng mga gulay, dati kabayo, ngayon ito na ang tramline. Dati ang bayad na 40 pesos para isang sakong gulay kapag isasakay sa kabayo ay bumaba sa 25 pesos gamit ang tramline. At iwas hulog at antala ito lalo na kapag umuulan dahil nadudulas ang kabayo. Papayagan ng pagtransport ng fertilizers at anumang gamit sa pagsasaka ng hanggang 350 kilo. Dahil sa kayang maisakay dito ang tao, may babala agad ang Department of Agriculture. Ang agricultural tramline natin ay design lamang para sa mga vegetable products, mga farm inputs katulad ng fertilizers at iba pang gamit na hindi ganong moving yung object o yung load natin. Kasi kung tao ang ipasasakay natin, medyo delikado sa tao kasi moving yung tao. Richard Benito para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita. Richard Benito para sa Hato Balita ng UNTV News Worldwide.